Ay, hello, kumusta ka? Guys, ito na guys ang ating crinkles ha. Itong crinkles natin, napaka-locos ng ating recipe ha. Full baking tutorial to guys, sa pan-deliver recipe. O, ito yung procedure nating crinkles ha. So, subukan natin at talagang gagawin natin na no need na nating i-rep ang ating dough. Okay? Ayan, tingnan nyo naman ating crinkles. Oh. No, napakagandang loob. Malutong ang ibabaw at ang ganda ng ang ilalim. Kasi nga, ang ginamit nating cocoa dyan, matatawag nating mamahalin. Ayan, dark cocoa, no? Gawa ng Unicom, okay? Guys, dito guys, sasundan yung mabuti ang ating procedure, ha? Dito pwede naman itong mano-mano. Kung wala kayong stand mixer, pwede naman. Basta, unahin nyo yung pagtunaw ang ating sugar at saka yung ating shortening at saka yung egg natin. Ito yung large egg ang gagamitin natin, ha? Large egg ang gagamitin natin kasi wala itong tubig, walang gatas, walang liquid ang ating crinkles. Okay? Yes! Okay, titingnan natin mabuti ha. Tingnan natin mabuti ang procedure natin. Diyan natin ibabase, diyan sa ating pag-mix. Ayan naman kasi medyo nagmamadali ako kaya hindi ko ginamitan ko na lang ng mixer. Kasi nga marami pa tayong gagawin. Okay? Ngayon guys, dito sa ating paggagawa, huwag nating kalimutan yung mga ingredients nito, ano? O huwag nating kalimutan mabuti. Tingnan nating mabuti na wala tayong ma-miss. Okay, sa ating ingredients. Lalo na dito sa ating powder milk. Kumbaga, milk boy, buttermilk, kung anumang milk na inyong gamit. Huwag niyong kalimutan, guys. Kasi yan ang isa talaga nagpapasarap dyan sa ating crinkles, ano? At ang nagagamit natin diyang mga powder sugar, ayan na may kaunti lamang. Okay, kaunti lamang. Yan na, halos 400 grams. Mahigit ang ating gamit yan na flour. Ayan ay all-purpose, ano? O, kahit naman na first class, pwede naman natin gamitin. O, dyan sa ating crinkles. Pero guys, titinan yung mabuti kasi halimbawa, mapapansin nyo sa mga bakery, ano, ang kanilang crinkles talagang lumalapad. O, ang dahilan nun talaga ang bilis manigas. Pati loob, pati ilalim, mabilis manigas. Dito kasi sa atin, kailangan dito sa atin, hindi talaga sobrang tigas ang ating dough. Kaya alalay lang po kayo kasi hindi naman pare-parehong all-purpose ating ginagamit, hindi same brands. Kaya alalay lang po kayo ha. Kung kinakailangan na magbawas kayo ng, huwag yung alalay lang muna ang inyong ihahalo dyan na flour para hindi manigas kasi nga walang liquid dyan ng ating ginagawang crinkles. Okay? Ayan, pagpalsahin lang natin ang ating minimix dyan, ano? Yan na may hindi ganong tunaw talaga ang ating sugar. Ayan ang ating isang egg na hinahalo natin dyan. Ipahuli nyo lang ha, ipahuli lang. Yun ay, yan, expanded na ang ating sugar, shortening. Ang gamit ko dyan shortening nga lang at saka star margarine. Pero kayo kung optional yan, butter, mas masarap din talaga gamitin. Pero pag yan na may pambenta po ninyo, pwede na po yan. Pwede na po. Nasa inyo, konti lang naman difference. Sa lasa kasi, magkaiba talaga. Pero dito, kahit ito lang ang gamit ko, guys. Subukan nyo, guys, na gawin ito kahit half recipe yung gagawin. Nasa 205 grams lamang ang flour. Napakaganda. Okay, ganun lang ang procedure natin. Yan halimbawa, hindi naman natin masasabi na pakiramdam nyo tumigas na dyan sa paglagay ninyo ng flour. Tanggalin nyo na lang or may mixer kayo, tanggalin nyo na lang at sa labas nyo na lang ihalo dyan sa mesa mismo para hindi masakripisyo ang ating stand mixer. Kasi nga, yan ay may katigasan na, kumbaga, baka masira, mahirap din kasi. Mahal pa namang labor sa pagpaayos natin. Ayan guys tingnan yung mabuti ang texture. Kompleto naman tayo sa ating mga sukat. Sa lahat pong nanghingi nito, sa lahat na naghintay sa ating crinkles, sa totoo lang talaga, mag-research lang po kayo ng crinkles sa Google, sa YouTube, sa Facebook, marami na pong lumalabas. Pero guys, subukan yung i-compare ang mga ingredients natin dito sa ating crinkles. Magulat po kayo. Baka, hindi ko lang alam kung may katulad sa ating recipe, ano? O, hindi ko lang alam. Basta, try nyo lang at i-try nyo po itong napakasarap na recipe na ito, guys. Napakaganda ng ibabaw niya, medyo malutong-lutong, tapos yung ilalim ay malambot. Oo, malambot talagang. Hanap-hanapin mo pag kadalasan naman kasi sa ating chocolates, lalo na pag matitingnan natin, makakain natin, sobrang tamis. Ito sa atin talaga hindi katamisan kahit may powder sugar ito sa ibabaw. Okay?
Ganyan lang guys ha, ganyan lang aking procedure. Bakit ba mahalaga ang procedure sa paggawa natin anumang sa cakes man yan, tinapay o mga cookies? Napakahalaga kasi ang procedure na sinusundan natin. Ayan, tinitikman ko yun kahit hilaw pa. Diyan pa lang alam ko na yung lasa ng ating gawa. Alam na natin, kahit hilaw pa yan. Alam na natin ang lasa. Kaya kung may nakalimutan ka dyan, halos malalaman mo na. O dahil lang dyan. Except lang doon sa baking at saka sa ating baking soda. Kasi nga naman, pag yo'y wala, medyo sobrang tabang or kaya pag nagsobra, maalat ang inyong timpla. Tingnan nyo lang mabuti ang ating brown sugar, ang ating brown food color dyan. Huwag kayong maglagay na sobrang dami. Ay kalahating spoon lamang. O, dahil ang ating kukwa sobrang dark. Okay? Tingnan nyo mabuti guys dilugin nyo lang. I-rest nyo lang sandali pagkatapos ng dough. Tapos, huwag nyo hintayin na manunuyo yan kasi hindi na naman didikit ang ating powder sugar paglagay natin dyan. Okay? Para makasure kayo, kikiluhin nyo lang ilang bang kilo ang gusto nyo, 350, 300, 200. I-divide nyo lang sa inyong putol. O sa akin naman dyan, nasa 40 grams ang aking putol. Ayan na may pwede nyo ibebenta dyan per peraso or pwede rin na per box. Per 10 pieces, 8 pieces. Basta i-costing natin lahat guys ang ating mga nagamit. Isama na rin ang ating labor at ang ating water at saka electricity natin dyan sa ating ginagamit or mano-mano man kayo, mas tipid. Okay? Ganyan guys, kalambot lang or mas malambot pa dyan ang ating crinkles. Isa rin sikreto talaga sa ating crinkles para hindi magtanggalan ng ating powder sugar. Yan ay huwag nating i-overcook ang ating crinkles kasi yan ay dahilan ng bilis manigas. Okay? Basta 7, depende sa oven niya na. Kung oven niyo talaga ay mainit, 7 minutes lang yan. Diyan sa akin kasi umabot ng 9 to 10 minutes yan. O sa aking oven. Kasi magkaiba naman kasi tayo ng temperature. Ang temperature naman yan sa ordinaryong gas oven, nasa 160 sa akin. Kaya mabilis siya talaga maluto. Huwag nating hayaan. Kasi pagay na overcook, hindi na rin talaga maganda. Pangit ang resulta. Maganda ang pagkagat natin, chewy lang siya. At yan ang tamang-tamang luto. Okay? Titingnan natin mabuti guys magpapasalamat pala ako sa naglahat na nanood ng aming mga video, sa aming video sa Learn Baking with SNJ Recipe Tutorial. At sa lahat ng nag-share, syempre, maraming salamat sa inyo mga ka-baker, mga beginners. At sa ating mga kaibigan na mga nandiyan nag-aabang sa ating mga recipe, sa ating mga video, sa lahat pong nanonood, maraming salamat sa inyong support guys. Huwag niyong kalimutan i-share itong ating video. Pag gusto nyo kunin ang recipe, i-push nyo lang, pause, play, pwede. At tingnan nyo rin talaga ang procedure natin para inyong makuha. Okay? Ayan, luto na ang ating crinkles. Huwag kalimutang i-like, i-follow ang ating Learn Baking with SNJ Facebook page, ang ating Instagram at sa ating TikTok. At dito naman sa ating YouTube channel, guys. Maraming salamat din sa inyong pag-support sa ating mga baking tutorial doon sa ating YouTube. Maraming salamat, guys, sa inyo, ha. Thank you so much talaga sa inyong pag-support sa atin. Ayan na ang ating crinkles. Pwedeng pan-deliver yun, guys. Ilagay nyo lang sa canister or per boxes. Okay? Yan, napakaganda. Hindi siya lumalapad at napakasarap kagatin. Of course, syempre naman. Yan ang ating summary ng ating recipe. Okay? Happy baking!